Hello, Beb. Hoy, napatawag ka. Anong meron? Ayain mo ba akong gumala, kumain, mag-shopping? Beb, ang lungkot ko kasi ngayon eh. Dami kasing problema. Tatanong ko lang sana kung pwede mo akong samahan ngayon. Go lang! Basta libre mo ako ng pamasahe tsaka pagkain. Di ba? Siyempre sinamahan kita eh. Okay na yun. Okay, sige. Sige. See you. Hoy guys! Miss ko na kayo! Miss you na din guys! Sa true! Kita-kita naman tayo, nood sine, ganun. Busy pa ako sa work eh. Same, busy din sa work. Pero kung libre mo, why not? Joke! Sige. Libre ko na kayo. Ay, hindi na pala ako busy. Go lang! Sagot mo naman pala eh. Oo nga, sana sinabi mo agad, di ba? Ganun ba talaga dapat? Yung kailangan ko munang maglabas ng pera bago ko sila makasama at maramdaman sila sa tabi ko. Hello, Beb? Nasaan ka? Tara, gala tayo. Beb, wala pa ako ngayon eh. Sa susunod na lang siguro. Ako naman yung nag-aya. Huwag kang mag-alala. Ako bahala. Sagot ko na to. Salamat, Beb ah. Bawi ako. Wow, ang ganda naman ito. Kaso ang mahal pala. Huwag na lang. Ay, Beb! Bakit pa binalik? Ang ganda nun ah. Bagay sa'yo. Yun nga eh. Kaso hindi kaya ng budget. Talaga? O ayan, dali mo sa cashier, ako na magbabayad. Ha? Babe, wag na, okay lang. Madami naman damit dito na mas mura eh. Pero yan yung bagay sa'yo. Go na babe, kunin mo na. Ate, baka po may pera ka po dyan. Pambili lang po namin ng pagkain ng kapatid ko. Ay, naku, wala din kasi ako ngayon eh. Mahirap lang din kasi ako. Pero meron ako ditong tinapay. Ayan, paghatian nyo na lang yan ha. Tapos meron ako ditong konting barya. Pamasahe ko dapat to, pero maglalakad na lang ako. Malapit lang naman yung bahay namin dito. Ayan, pagkasahin nyo na lang yan ha. Pasensya na ha. Salamat ate ha. Kahit ikaw na mismong wala, magbibigay ka pa din. Huwag kayong mag-alala. Kapag ako sumakses, padadalan ko kayo ng supply ng pagkain. Yung maraming-marami para hindi na kayo magugutom. Gusto niyo yun? Nay, tay, may dala po akong ulam tsaka 200 cash. Rumakit pa ako kanina. Nay, tay, pasensya po kung yan pa lang muna. Wala yun anak. Malaking bagay na yun sa atin. Kami nga tong nahihiya at sa ganyang edad mo tinutulungan mo na kami sa pagdadala ng buhay. Malay nyo sa susunod na racket ko, sumakses na, di ba? Magkaroon na tayo ng pang-grocery, pambayad sa mga bills, panggala sa labas. Aayon din po sa atin ng panahon. Iba't ibang klase ng member sa thesis. So ayun guys, sana clear na sa inyo yung bawat parts ninyo Meron ba kayong tanong or any suggestions? Ako, leader. Suggestion ko lang, what if magsama-sama tayong gumawa? 'Di ba? 'Di ba? Kasi 'di ba para mas mabilis natin siyang matatapos, smooth lang ganon. And 'di ba mas nakakasipag 'yun? So, saan tayo? Anong oras? Guys, ganito kina Angela tayo gagawa. 8 yung hintayin natin sa 7-Eleven, then 9 a.m. naman yung start. Maayos na usapan niya na, makiko-operate tayo. So excited! See you guys! Kaya natin to, laban lang. Nasa na kaya yun? 8:55 na wala pa? Kala ko ba 9 yung start? Oo nga, siya pa naman nag-set up nito. Leader, may tanong lang sana ako. Ano ba yung mga parts namin sa research para naman at least maumpisahan na namin yung revision? Actually, tapos ko na lahat. Wait na lang natin i-approve. Hala, paano kami? Ano pang gagawin namin? Kung tinapos mo na pala lahat.
Okay lang yun. Carry ko naman. Tsaka iniisip ko kasi baka busy din kayo. So, ayoko naman dagdag yung gawain nyo. So, carry. Okay lang. Mm. Mm. Uy, may chat si leader ah. Voice message. Guys, pasensyahan na lang po sa mga walang tinutulong dyan ha. FYI, individual pa din po yung grade. So, good luck na lang sa inyo. Nakakapagod na sa totoo lang. Yun lagi na lang ikaw yung gumagawa. Te, hindi mo kami pinatulong, te. Sinabi mo, tinapos mo na lahat. Ngayon, magreklamo ka. Amats din tong leader na to eh. So, ayun guys, start na tayo mag-print out ng research natin. Need natin magambagan ng tig 100 pesos. Beb, how much ba lahat ng print? Siguro mga 2 to 300 pesos. Okay lang naman siguro, no? So, ako na bahala dito. Para naman mabawasan na yung pag-iisip ninyo. And gets ko naman yung iba na medyo kapo. So, ako na to. Ako na din bahala sa food ninyo, sa print out, book bind, and everything. Basta, kayo na bahala sa buong papers ng finals. Okay lang naman siguro yun, no? Shucks, guys! Good luck sa defense natin bukas, ha? Kaya natin to. Yes! Good luck sa atin, guys! Let's go! Lo, ha? Saan lumitaw yun? Ay, buhay ka pa pala, be? Halos buong semester ka kasing hindi naggalaw ng baso, eh. Dinaig mo pa yung multo, at least nagpaparamdam. Ikaw halos hindi na. Ikaw buong introduction, ha? Hindi ko alam kung na-scam ba ako o nakatulong ako. Howdy mga human beings! So itong video na to is awareness to sa mga kagaya ko na content creator. Merong nag-reach out sa akin, nag-send siya sa akin ng business proposal, portfolio niya. Siya daw ay independent director slash writer. So para paikliin natin yung kwento, ang mangyayari is magkakaroon ako ng team. Partnership, parang ganon. Kasi siya yung magiging scriptwriter ko, tapos na-recommend niya yung pinsan niya, which is magiging editor ko naman. So ayun, sa kagustuhan kong magkaroon ng team, di ba? Ang sarap sa feeling na parang ako yung content creator, meron akong scriptwriter, meron din akong editor. So ang mangyayari, magsushoot lang ako na magsushoot. Then ayun, sabi na nating nagkasundo na sa rate per week na script na isi-send, 2 content per week. Then ayun, sabi ko, kuya, next week tayo mag-start, okay, ng trabaho kasi hindi pa magaling yung ilong ko. Pinaderma ko kasi yung ilong ko, meron akong pinatanggal. So sugat siya ng 2 weeks, kaya sabi ko, hindi pa ako makakapag-shoot. So, aanhin yung pagbigay mo sa akin ng script kung hindi ko din naman agad masushoot kasi nga may sugat pa yung ilong ko. Sabi ko, next week tayo mag-start. Sa mga susunod na araw, chat siya ng chat. Sabi niya, kung pwede daw magkaroon ng retainer fee. Parang ano siya, payment first bago magbigay ng service. Sa unang trabaho namin, for example, ngayong week, babayaran ko muna siya bago niya ako bigyan ng script. Then sa mga susunod na work, wala na. Ang mangyayari na lang, service muna bago ko sila bayaran. Nag-call pa kami, nag-meeting talaga kami through call. Then ayun, excited na ako kasi sabi ko, next week magkakaroon na ako ng Team Ken Koy. Imagine, meron na akong scriptwriter, meron na akong editor, so hindi na ako mahihirapan mag-produce ng mga content. Then ayun nga, nangulit siya ng nangulit, araw-araw, kada linggo. Sabi ko nga, next week, so araw-araw na lang siya nagta-chat, nagte-text. Nag-aalinlangan pa din ako kasi nga syempre, maglalabas ako. Kahit pag gaano kamura, kataas yung perang ilalabas mo, still maglalabas ka pa din. Sinasabi na kasi na parang wala na daw siyang savings, wala na siyang funds, namatayan daw siya, kailangan niya ng help. Then ayun, naawa na lang ako, kaya ako sined muna yung bayad bago niya ako bigyan ng mga content or ng script. Sabi ko, kuya, okay lang kahit wag mo muna akong masendan ng script this week and next week kasi nga hindi pa galing yung ilong ko. Pero dahil grabe naman, halos mag-iisang buwan na hindi na nagparamdam. Chinat ko siya, tinext ko siya, wala na siyang Viber, nawala na siya sa Viber. Then boogs, after mga isang buwan, wala na. Hindi na siya nagpaparamdam kahit i-chat ko, kahit i-text ko, wala na talaga. Kaya hindi ko alam kung na-scam ba ako o nakatulong ako sa mga problema niya kasi sabi niya hirap na daw siya. Hindi niya daw alam kung masasurvive niya yung isang linggo. Wala naman akong kahit anong galit, no? Sa akin lang, awareness lang sa mga content creator na kagaya ko. Hindi ko sinasabi na kapag may nag-send sa inyo, eto agad yung tinutukoy ko yung nangyari sa akin. Siguro maging aware lang tayo or wag masyadong mag-trust and magpadala sa awa. Kasi syempre at the end, ikaw pa din yung mawawalan. Ikaw pa din yung possible na maloloko. So ayun, wala na ko iba sasabihin. Kundi kung napapanood mo to, tulong ko na lang yan sa'yo. Good luck sa future. Ikaw na bahala, okay? Tingnan mo, pati hanggang huli, inisip pa rin kita. Visit ka. Basta ayun na sa mga content creator na kagaya ko,
maging aware, maging matalino sa kahit ano pang situation. Huwag magpagaya dito. Yun lang.